Isang sigaw ang bumasag sa payapang hapon ng Tagaytay. Kasunod nito ang malakas na kalabog ng metal at ang pagkabasag ng salamin. Agad na naging alerto si Police Chief Miguel De Leon. Mula sa kinaupuan niyang cave, tanaw niya ang malaking kaguluhan sa labas lamang ng isang maliit na kindergarten. Ano ba? Tumingin ka sa dinadaanan mo, sigaw ng isang babae. Ikaw ang biglang kumabig. Kasalanan mo to, ganti ng isang lalaking driver ng tricycle. Naglabasan ang mga tao. Nagsimula na ang tsismisan at pagtuturuan. Sanay na si Miguel sa ganitong eksena. Isang maliit na banggaan na nauwi sa sigawan. Bahagi na ito ng araw-araw na buhay. Pero may isang tunog na umagaw sa kanyang atensyon, mas malakas pa sa sigawan ng mga nag-aaway. Ang iyak ng isang bata. Isang iyak na puno ng takot. Mabilis na tumayo si Miguel, inilapag ang bayad sa kanyang kape, at tinahak ang daan palabas. Bilang hepe ng pulisya, tungkulin niyang ayusin ang gulo. Pero bilang tao, hindi niya kayang marinig ang isang batang umiiyak nang hindi gumagawa ng paraan. Sa gitna ng nagkukumpulang tao, nakita niya ito. Isang batang lalaki, mga 3 taong gulang siguro, na nakatayo sa gilid ng kalsada, nanginginig habang humahagulgol. Nawala sa gitna ng gulo. Agad na lumapit si Miguel, dahan-dahang lumuhod para maging kapantay ng bata. Hey, buddy, mahinahon niyang sabi. It's okay. Ligtas ka na. Nasaan ang mama mo? Hindi sumagot ang bata. Patuloy lang ito sa pag-iyak, malalaking butil ng luha ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At nang iangat ng bata ang kanyang mukha para tumingin kay Miguel, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ng pulis. Isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata. Ang bahagyang pagkakurba ng mga labi. Ang matigas na linya ng maliit na panga. Napako ang tingin ni Miguel. Pamilyar ang mukhang ito. Pamilyar na pamilyar. Para siyang tumitingin sa isang lumang litrato. Isang litratong matagal na niyang itinatago. Saan ko nakita ang mukhang ito? Tanong niya sa sarili. Muling nagsalita si Miguel, mas mahinahon pa kaysa kanina. Okay lang yan. Huwag kang matakot. Hahanapin natin si Mama, okay? Anong pangalan mo? Sa wakas ay tumigil sa pag-iyak ang bata, tila nahimasmasan sa boses ni Miguel. Mateas, sabi ng bata sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mesias. Inulit ni Miguel ang pangalan sa kanyang isip. At sa isang iglap, para siyang sinampal ng katotohanan. Hindi niya nakita ang mukhang ito sa isang lumang litrato. Nakikita niya ito araw-araw. Sa salamin tuwing siya'y nag-aahit. Ang mukha niya noong siya ay bata pa. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Mesias! Anak! Nasaan ka? Isang boses ng babae ang sumigaw, puno ng pagkasindak. Nagkahiwa-hiwalay ang mga usisero. Mula sa karamihan, isang babae ang nagmamadaling lumapit, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakasuot siya ng simpleng puting uniforme ng yaya, bahagyang magulo ang buhok dahil sa pagtakbo, pero kilalang-kilala ni Miguel ang mga matang iyon. Ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang mga matang 3 taon na niyang pilit na kinakalimutan. Natigilan ang mundo ni Miguel. Huminto ang kanyang paghinga. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho, napalitan ng malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Celeste, halos pabulong na usal niya sa hangin. Nakita ni Celeste ang anak na ligtas sa tabi ng isang lalaki, at bumalatay ang lunas sa kanyang mukha. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin at makilala kung sino ang lalaking nakaluhod sa harap ng kanyang anak, ang lunas ay agad na napalitan ng pagkagulat, at pagkatapos ay ng isang malamig na pader ng depensa. Matias, mabilis niyang kinuha ang anak mula sa tabi ni Miguel at niyakap ng mahigpit, na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang malaking panganib. Nagkatitigan sila. Si Miguel, na may mga mata ng isang pulis na naghahanap ng kasagutan, puno ng pagkalito at isang umuusbong na sakit. Si Celeste, na ang mga mata ay nagpapakita ng takot, ng galit, at ng isang pighating matagal ng kinikimkim. 3 taon ng sakit at ng mga tanong na walang sagot ang namagitan sa kanilang dalawa sa loob lamang ng ilang segundo. Mama! Okay ka lang? 2 pang maliliit na boses ang narinig ni Miguel. Napalingon siya. 2 pang bata, isang lalaki at isang babae,
ang tumatakbo palapit kay Celeste, bawat isa'y kumapit sa magkabilang binti ng kanilang ina. Napako ang tingin ni Miguel sa kanila. Mga kamukhang kamukha ni Matias. Ang parehong mga mata. Ang parehong hugis ng mukha. Para silang tatlong maliliit na kopya ng isa't isa. At lahat sila ay may mukha niya. Ang utak ni Miguel, na sanay sa pag-analisa ng ebidensya at paglutas ng krimen, ay biglang hindi makapagproseso. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang paraan na masakit at hindi kapanipaniwala. Ang biglaang pag-alis ni Celeste 3 taon na ang nakalipas. Ang pagputol niya sa lahat ng komunikasyon. At ngayon 3 bata na humigit kumulang 3 taong gulang. Hindi maaari, sigaw ng kanyang isipan. Naramdaman ni Celeste ang titig ni Miguel sa kanyang 3 anak. Mabilis niyang hinila ang mga ito sa kanyang likuran na para bang isang inahing manok na nagtatanggol sa kanyang mga sisiw. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong maskara, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitatago. Tumingin siya ng diretso kay Miguel, hindi bilang isang dating kasintahan, kundi bilang isang estranghero. Isang opisyal. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon at formal. Stay away from us, sir. Pagkasabi noon, tumalikod siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang 3 anak at nagsimulang maglakad palayo, hindi na lumingon pa. Naiwan si Miguel na nakaluhod sa kalsada, nakatanga sa papalayong figura ni Celeste at ng 3 bata. Ang ingay ng trapiko at ng mga tao sa paligid ay dahan-dahang bumalik, ngunit para sa kanya, ang buong mundo ay nanatiling tahimik. Isa lang ang malinaw. Ang babaeng winasak ang kanyang puso ay bumalik na. At kasama niya ang 3 sikretong may mukha niya. Isinara ni Celeste ang pinto ng kanilang maliit na nirerentahang bahay at isinandal ang kanyang likod dito. Napapikit siya ng mariin, ang kamay ay nanginginig pa rin habang nakahawak sa doorknob. Sa wakas, nakapasok na sila. Ligtas. Pero ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ay hindi pa rin tumitigil. Parang isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang tadyang, gustong kumawala. Mama, sino yung pulis na iyon? Tanong ni Elia, ang kanyang nag-iisang anak na babae, habang hinihila ang lailayan ng kanyang damit. Nga, Mama. Bakit kanya tinitingnan? Segunda ni Pio. Yumuko si Celeste at pinilit mumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala yun, mga anak. Nag-alala lang si Sir kasi nawala si Matias. Mabait siyang pulis. Sinungaling, sigaw ng isang boses sa kanyang isipan. Ang huling alaala niya kay Miguel de Leon ay hindi kabaitan. Ito ay galit. Pagtataboy. Panunumbat. Okay, kids. Oras na para maligo, sabi niya sa masiglang boses, pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Sino ang mauuna? Nagunahan ang 3 papunta sa banyo, ang kanilang maliliit na halakhak ay umalinggaw sa bahay, pansamantalang nagtaboy sa kadilimang bumabalot sa puso ni Celeste. Sila ang kanyang liwanag. Ang kanyang lahat. Habang pinapaliguan niya ang mga ito, isa-isa, sinusubukan niyang ibalik ang kanyang sarili sa normal. Ang amoy ng baby soap, ang mainit na tubig, ang masasayang tilamsik ng tubig, ito ang kanyang mundo sa loob ng 3 taon. Isang mundong maingat niyang binuo, malayo sa anumang anino ng pamilya de Leon. Isang mundong ligtas at payapa. Isang mundong binalikan ni Miguel ngayon. Matapos maligo, habang pinapatuyo niya ang buhok ni Matias, hindi niya maiwasang titigan ang mukha ng anak. Ang mga mata nito, ang ilong, ang paraan ng pagmuso kapag seryoso. Para siyang nakatingin sa isang multo. Ang multo ni Miguel. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. 3 taon na ang nakalipas. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay hindi kasing lamig ng boses ni Miguel. Nakatayo sila sa balkonahe ng kondo, unit nito, ang dating lugar ng kanilang mga pangarap, na ngayon ay naging silid ng isang paglilitis. Huwag mo na akong lokohin, Celeste, sabi ni Miguel, ang kanyang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa kanyang puso. Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba iba ka? Ibinato niya sa paanan ni Celeste ang isang bungkos ng mga litrato. Mga litratong nagpapakita sa kanya na may kasamang ibang lalaki, si Marco, isang katrabaho niya sa ospital. Sa isang litrato, nakahawak si Marco sa kanyang braso. Sa isa pa, nakangiti silang magkasama sa kantin. Ang pinakamasakit sa lahat
ay isang kuha kung saan inaabutan siya ni Marco ng panyo habang siya'y umiiyak dahil sa pagod. Mga inosenteng sandali na binigyan ng mali siya. Miguel, magpapaliwanag ako. Nagsusumamo si Celeste, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ngumisi si Miguel, isang ngising puno ng sakit at puot. Magpapaliwanag? Anong ipapaliwanag mo, Celeste? Na habang nagpapakapagod ako sa trabaho, habang iniisip ko ang kinabukasan natin, ikaw naman ay nakikipaglandian sa iba. Hindi totoo yan. Kaibigan ko lang siya. Kaibigan, tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Ganyan ba ang kaibigan? Bakit hindi mo sinabi sa akin na palagi kayong magkasama? Bakit kailangan ko pang malaman sa iba? Sa sarili kong ina. Ang pagbanggit sa ina ni Miguel ang nagpatahimik kay Celeste. Si Doña Elena. Ang babaeng kailanman ay hindi siya tinanggap. Ngayon, naiintindihan na niya. Miguel, maniwala ka sa akin, ikaw lang ni. Huwag mo nang ituloy, putol niya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal, ay ngayon ni puno na ng pagkasuklam. Wala akong panahon para sa mga kasinungalingan mo. Tapos na tayo. Umalis ka na. Ang mga salitang itapos na tayo ay parang isang sentensya ng kamatayan. Bawat pantig ay bumaon sa kanyang puso. Tumalikod si Miguel at pumasok sa loob. Iniwan siyang mag-isa sa balkonahe, kasama ang mga pira-pirasong litrato at ang durog niyang puso. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya si Miguel. Isang linggo matapos ang gabing iyon, nalaman niyang nagdadalang tao siya. At hindi lang isa, kundi 3. Sa halip na matuwa, napuno siya ng takot. Paano niya sasabihin ito sa lalaking itinaboy na siya? Paano niya haharapin ang pamilyang ayaw sa kanya? Kaya't gumawa siya ng desisyon. Itatago niya ang kanyang mga anak. Palalakihin niya silang mag-isa, malayo sa sakit at gulo na maaaring idulot ng pamilya De Leon. Itinuring niya iyong isang sakripisyo, isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal ng isang ina. Mama! Mama, bakit ka umiiyak? Ang munting boses ni Matias ang nagpabalik kay Celeste sa kasalukuyan. Hindi niya namalayan, dumadaloy na pala ang mga luha sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Ay, sorry, anak. Napuwing lang si Mama, pagsisinungaling niya. Pinatulog na niya ang 3. Habang pinagmamasdan niya ang 3 anghel na mahimbing na natutulog sa iisang kama, bumigat muli ang kanyang dibdib. Ang payapang buhay na pinaghirapan niyang itaguyod ay nasa panganib na ngayon. Tama ba ang ginawa niyang pagtatago sa kanila? Sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Pinoprotektahan mo sila. Pero may isa pang bahagi na bumubulong, isang boses na puno ng pag-aalinlangan. Hindi ba't karapatan din nilang makilala ang kanilang ama? Napailing si Celeste, sinusubukang iwaksi ang isiping iyon. Anong ama? Ang amang hindi nagtiwala sa ina nila? Ang amang mas pinaniwalaan ang mga piraso ng papel kaysa sa mga taon nilang pinagsamahan? Hindi. Naging ama lang si Miguel sa dugo, pero hindi sa gawa. Siya ang nag-aruga. Siya ang nagpuyat. Siya ang nagtrabaho. Siya lang. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siya sa labas ng bintana. Gabi na. Tahimik na ang kalsada. Hindi na siguro siya babalik, naisip niya. Siguro'y sapat na ang sinabi niya kanina para maintindihan ni Miguel na ayaw na niya ng gulo. Sapat na siguro ang lamig sa kanyang mga mata para iparating ang mensaheng wala nang dapat pag-usapan. Nang biglang, Tok! 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 Isang malakas at nagmamadaling katok sa pinto. Napatigil sa pag-inom si Celeste. Ang baso sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Ang puso niya, na kanina lang ay nagsisimula ng kumalma, ay biglang kumabog na naman ng sobrang bilis. Hindi niya kailangang sumilip sa bintana. Alam na niya kung sino iyon. Ang determinasyon sa bawat katok ay pamilyar. Ganoon katok ni Miguel noon kapag hindi na siya makapaghintay na makita siya. Pero ngayon, ang katok na iyon ay hindi nagdadala ng kilig. Nagdadala ito ng panganib. Tok! 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 Mas malakas. Mas mapilit. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, maingat na sinilip ang gilid ng kortina.
At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ito. Ang pamilyar na patrol car. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto si Miguel de Leon. Hindi siya umalis. Hindi siya sumuko. Natagpuan na niya ang kanyang sikreto. Ang bawat katok ni Miguel sa pinto ay parang suntok sa sarili niyang dibdib. Mabilis. Mapilit. Desperado. Habang naghihintay, ang utak niya ay nagliliyab. Ang mga imahe ng tatlong maliliit na mukha ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan, bawat isa'y isang akusasyon, isang tanong na sumisigaw ng sagot. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa loob bago dahan-dahang bumukas ang pinto. At muli, naroon si Celeste. Nakatayo sa kanyang harapan, ang mukha ay blanko, pero ang mga mata ay nagliliyab sa pinaghalong takot at tapang. Hindi na ito ang babaeng umiiyak na iniwan niya sa balkonahe noon. Ito ay isang estranghera na handang makipaglaban. Anong kailangan mo? Tanong niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin ang Tagaytay sa gabi. Kailangan nating mag-usap, Celeste, mariin niyang sabi, sinusubukang kontrolin ang panginginig sa kanyang boses. Sinubukan ni Celeste na isara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Miguel ang kanyang kamay, pinipigilan ito. Naramdaman niya ang puwersa ng pagtutol nito, ngunit mas malakas ang puwersa ng kanyang pangangailangang malaman ang katotohanan. Wala tayong dapat pag-usapan, sabi ni Celeste, ang boses ay bahagyang nanginginig na ngayon. Umalis ka na, Miguel. Baka magising ang mga bata. Ang mga bata, inulit ni Miguel, may pait sa kanyang tono. Sila mismo ang dahilan kung bakit ako nandito. Sila ang kailangan nating pag-usapan. Pilit niyang itinulak ng bahagya ang pinto para makita siya ng buo. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang tensyon sa kanyang mga balikat. Ngunit wala siyang naramdamang awa. Ang nangingibabaw ay ang sarili niyang sakit, ang sarili niyang pagkalito. Huwag mo akong paikutin, Celeste. Alam kong alam mo kung bakit ako nandito. Wala akong alam sa sinasabi mo, sagot nito, ngunit umiwas ito ng tingin. Para kay Miguel, isang pulis na sanay magbasa ng tao, ang pag-iwas na iyon ay isang pag-amin. Talaga, nawala ang lahat ng pagpipigil sa kanyang boses. Ang galit at desperasyon ay sumabog. 3 taon, Celeste. 3 taon kang nawala na parang bula. Walang paalam, walang paliwanag. Tapos ngayon, makikita kita na may 3 anak na 3 taong gulang na kamukhang kamukha ko. Huwag mo akong gawing tanga. Don't lie to me. Sa bawat salitang binitawan niya, nakita niyang bahagyang napapapikit si Celeste, na para bang sinasampal siya. Ngunit nang muli itong dumilat, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas matalim. Isang bagay na hindi inaasahan ni Miguel. Galit. Kasalanan ko bang kamukha mo sila? Ganti niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. O baka naman sadyang naghahanap ka lang ng dahilan para guluhin ulit ang buhay ko. Guluhin ang buhay mo, hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. Celeste, mga anak ko ba sila? Ang direktang tanong ay ibinitin niya sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Hinihintay niya ang sagot. Isang o, isang hindi. Iyon lang ang kailangan niya. Ngunit hindi iyon ang ibinigay ni Celeste. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng takot. Ang nakita ni Miguel ay ang babaeng minsan niyang sinaktan, at ang sugat na iyon ay hindi pa rin naghihilom. Karapatan, mahinang sabi ni Celeste, halos isang bulong. Nagsasalita ka tungkol sa mga tanong at karapatang malaman ang sagot. Miguel, kailan mo ako binigyan ng karapatan? Karapatang magpaliwanag? Karapatang ipagtanggol ang sarili ko? Natigilan si Miguel. Ang mga salita nito ay parang mga bala na tumama sa kanya. Noong gabing iyon, patuloy ni Celeste, ang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon, binigyan mo ba ako ng karapatang magsalita? O hinusgahan mo na ako agad base sa mga litratong hindi mo alam ang kwento? Tinanong mo ba ako? O sinentensyahan mo na ako agad? Bumalik sa isipan ni Miguel ang gabing iyon. Ang galit niya. Ang sakit. Ang pagtanggi niyang makinig. Kaya huwag mo akong tanungin ngayon tungkol sa mga karapatan. Pagtatapos ni Celeste, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang kanyang tingin ay matigas na parang bato. You lost the right to ask questions 3 years ago. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Miguel.
Isang sampal ng katotohanan na hindi niya kayang salagin. Tama siya. Paano siya hihingi ng isang bagay na ipinagkait niya noon? Natahimik siya. Walang maisagot. Ang lahat ng kanyang galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na realisasyon ng sarili niyang pagkakamali. Nakita ni Celeste ang epekto ng kanyang mga salita. Please, Miguel, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon, halos nagsusumamo. Kung may natitira ka pang respeto sa akin, o sa kung anong meron tayo noon, umalis ka na. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik. Ang pagbanggit niya sa kapayapaan ang muling nagsindi sa apoy sa loob ni Miguel. Kapayapaan? Paano siya magkakaroon ng kapayapaan ngayong alam niyang may 3 bata na maaaring dugo niya ang nananalaytay? Ang kanyang pagkalito ay muling naging galit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galit kay Celeste. Galit ito sa sitwasyon. Galit sa sarili. Galit sa kawalan ng kasagutan. Tumalikod siya mula sa pinto, hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Fine, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng isang bagong determinasyon. Humarap siyang muli kay Celeste, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. If you won't tell me the truth, I will find it myself. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod, naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, at iniwan si Celeste na nakatayo sa may pinto, nanginginig sa takot na dulot ng kanyang banta. Walang tulog. Iyon ang naging resulta ng pag-uusap nila ni Celeste. Paikot-ikot si Miguel sa kanyang kama, ngunit ang bawat pagpikit niya ay nagdadala lamang ng mga imahe ng 3 bata, si Matias, si Elia, si Pio. Ang kanilang mga mukha, na replika ng sa kanya, ay humahabol sa kanya kahit sa dilim. Ang mga salita ni Celeste ay umalinggaw sa kanyang isipan. You lost the right to ask questions 3 years ago. Nasaktan siya sa katotohanang iyon. Naging padalos-dalos siya. Naging marahas. Pero hindi ba't sapat na parusa na ang 3 taon ng pangungulila? 3 taon ng pagsisisi. Bandang 3:00 ng madaling araw, bumangon si Miguel. Hindi na niya kaya. Ang kawalan ng kasagutan ay unti-unti siyang pinapatay. Kung ayaw ibigay ni Celeste ang katotohanan, hahanapin niya ito sa sarili niyang paraan. Pumunta siya sa kanyang study, binuksan ang kanyang laptop at tinitigan ang screen. Bilang hepe ng pulisya, mayroon siyang mga koneksyon. Mga pabor na maaari niyang singilin. May isang tao siyang naisip, si Ramos, isang dating kasamahan na ngayon ay nagtatrabaho sa EHI department ng isang malaking ospital sa Maynila, ang parehong ospital kung saan niya huling na lamang nagtatrabaho si Celeste. Nag-aalangan siya. Ang gagawin niya ay hindi tama. Labag sa protocol. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa protocol. Ito ay personal. Nag-dial siya. Ramos, sabi ng inaantok na boses sa kabilang linya. Ramos, si Miguel to. De Leon, diretsong sabi niya. Gisingin mo ang diwa mo. May kailangan ako sayo. Isang malaking pabor. Narinig niya ang pag-upo ni Ramos. Chief, anong maitutulong ko sayo sa ganitong oras? Kailangan kong makita ang isang birth record. Mula 3 taon na ang nakakaraan. Ang pangalan ng ina ay Celestina Santos. Natahimik ang kabilang linya. Alam ni Ramos na iligal ang hinihiling niya. Chief, alam mong hindi pwede yan. Delikado. Alam ko, puto ni Miguel, ang kanyang boses ay walang pasensya. Isang malaking pabor, Ramos. Utang na loob. Buhay ko ang nakataya dito. Ang bigat sa boses ni Miguel ay sapat na para kumbinsihin si Ramos. Sage, Chief. Pero hindi opisyal to, walang record. Walang pangalan. Mag-email ako sayo. Delete mo agad pagkatapos. Salamat, Ramos. Malaki ang utang na loob ko sayo. Ibinaba niya ang tawag at hinarap muli ang laptop. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Nagtimpla siya ng kape, naglakad-lakad, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa screen, naghihintay sa isang notifikasyon. Pagkatapos ng halos 1 oras, dumating ito. Isang email mula sa isang di pamilyar na address. Walang subject. Isang attachment lang. Nanginginig ang kanyang kamay habang ikiklik ang mouse. Nag-download ang isang EF file.
Binuksan niya ito. Isang kopya ng birth certificate. 3. Magkakasunod. Tinitigan niya ang unang dokumento. Pangalan ng bata, Mechas F. De Leon. Petsa ng kapanganakan, October 28. Pangalan ng ina, Celestina A. Santos. Napatigil siya sa pangalan ng bata. De Leon? Pero pagkatapos ay nakita niya ang isang nota sa gilid, tila idinagdag lang. Mother later requested to change surname to Santos. Hindi na niya pinansin iyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang isang partikular na kahon. Ang kahon na magbibigay sa kanya ng kasagutan sa lahat ng kanyang mga tanong. Pangalan ng ama. Ang espasyo ay blanko. Unidentified. Napamura si Miguel. Blanko. Pero hindi na mahalaga iyon. Ang pangalan ng ina. Ang petsa ng kapanganakan, eksaktong 9 na buwan matapos ang huli nilang pagkikita. At ang 3 magkakasunod na dokumento. Ito na. Ang pira-pirasong katotohanan na kanyang hinahanap. Hindi man ito isang legal na patunay para sa kanya, ito ay isang kumpirmasyon. Isinara niya ang laptop at napasandal sa kanyang upuan, ang kape ay nanlamig na sa tabi niya. Isang emosyon ang pumalit sa kanyang galit at pagkalito. Isang emosyon na mas mabigat at mas malalim. Pagsisisi. Sila nga ay mga anak niya. At sa loob ng 3 taon, wala siya sa tabi nila. Habang siya ay nalulunod sa pagtatrabaho at pilit na kinakalimutan ang nakaraan, si Celeste ay mag-isang pinalalaki ang 3 bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang babaeng hinusgahan niya, sinaktan, at itinaboy ay tiniis ang lahat ng hirap ng mag-isa. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa nawalang panahon. Ito ay tungkol sa pagiging isang ama. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Nagmaneho siya papunta sa bayan, pumasok sa isang toy store, at bumili ng 3 magkakaibang laruan. Isang robot, isang manika, at isang set ng mga bolang pang-basketball na maliit. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa kindergarten kung saan niya unang nakita ang mga bata. Hindi siya pumasok. Naghintay lang siya sa labas, sa tapat ng gate, nakasandal sa kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, natanaw na niya sila. Si Celeste, hawak ang kamay ni Elia at Pio, habang si Mechas ay nauunang naglalakad. Tumigil si Celeste nang makita siya. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat, na agad namang napalitan ng pag-iingat. Hindi gumalaw si Miguel. Hinintay lang niya silang makalapit. Nang nasa harapan na niya sila, tiningnan niya si Celeste. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit o paghahanap ng sagot. Ang mga mata niya ay puno ng isang pangakong hindi masisira. Bumaling siya sa 3 bata na nagtataka siyang tinitingnan. Dahan-dahan siyang umiti, isang ngiting may bahid ng lungkot at pag-asa. I'm sorry, dear children, bulong niya, sapat lang para marinig niya. Papa is here now. Napatigil si Celeste sa paglalakad. Ang 3 kahon ng laruan sa kamay ni Miguel ay parang isang malaking bandera na nagsasabing, hindi ako aalis. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay mahina ngunit matigas. Sinubukan niyang itago ang mga bata sa kanyang likuran, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad na nakatuon kay Miguel at sa mga makukulay na kahon. Hindi siya sinagot ni Miguel. Sa halip, lumuhod ito para maging kapantay ng mga bata. Isang kilos na nagpadala ng kaba sa dibdib ni Celeste. Hi Matias, naaalala mo pa ako, malambing na sabi ni Miguel. Tumango ang bata. Ito para sa'yo. Inabot niya ang robot. At ito para kay Pio, sabay abot ng basketball set. At syempre, ito para sa magandang prinsesa, sabi niya kay Elia, habang inaabot ang manika. Ang mga mata ng mga bata ay nanlaki sa tuwa. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng ganitong klaseng mga laruan. Bilang isang yaya na may maliit na sahod, ang kaya lang ni Celeste ay mga mumurahing laruan mula sa ukay-ukay. Mama, tignan mo, masayang sabi ni Elia, habang yakap-yakap ang bago niyang manika. Tumingin si Celeste kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nagbabala. Hindi namin kailangan yan. Hindi para sa'yo yan, Celeste, sagot ni Miguel, nakatingin pa rin sa mga bata. Para sa kanila. Tumayo siya at hinarap si Celeste.
Gusto ko lang bumawi sa 3 taong nawala. Hayaan mo lang ako. Ang mga salitang ihayaan mo lang ako ay simple, ngunit puno ng bigat. Walang galit, walang panunumbat. Isang simpleng pakiusap lang. At sa unang pagkakataon, hindi alam ni Celeste kung paano tatanggi. Paano niya ipagkakait sa kanyang mga anak ang isang bagay na halatang nagpapasaya sa kanila, kahit na ang nagbibigay ay ang lalaking sumira sa kanyang puso. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang walang tigil na kampanya ni Miguel. Hindi na siya nag-abang sa labas ng eskwelahan. Sa halip, ang kanyang presensya ay naging banayad at hindi inaasahan. Isang umaga, paglabas ni Celeste para ihatid ang mga bata, nakita niyang malinis na ang kanyang bakuran, ang mga tuyong dahon ay nawalis na. Sa isa namang hapon, habang pauwi sila, may nakasabit na 3 supot ng ice cream sa kanilang gate. Ang pinakamatindi ay noong 1 linggo, habang papunta siya sa trabaho, biglang umusok ang makina ng kanyang luma at segunda manong kotse. Nataranta siya. Paano siya makakarating sa ospital? Paano niya susunduin ang mga bata? At parang isang himala, isang patrol car ang huminto sa kanyang likuran. Bumaba si Miguel. May problema, ma'am, tanong niya, ang boses ay formal, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Walang nagawa si Celeste. Tinulungan siya ni Miguel na itabi ang kotse. Ito pa mismo ang tumawag ng mekaniko. At habang naghihintay, isinakay siya nito sa patrol car at personal na inihatid sa ospital. Huwag kang mag-alala sa mga bata, sabi ni Miguel bago siya bumaba. Ako na ang susundo sa kanila. Ipapahatid ko na lang sila sa inyo mamaya. Sa loob ng ospital, hindi mapakali si Celeste. Isang bahagi niya ang nagagalit. Ginagamit ni Miguel ang kanyang kapangyarihan at impluwensya para unti-unting pasukin ang kanyang mundo. Ngunit may isang bahagi niya, isang maliit at traidor na bahagi, ang nakakaramdam ng kilig. Ang pakiramdam na mayroong isang taong handang sumalo sa kanya. Isang pakiramdam na 3 taon na niyang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, tulad ng ipinangako, isang pulis ang naghatid sa kanyang mga anak. Pagpasok nila sa bahay, masaya silang nagkwento. Mama, dinala kami ni Tito Miguel sa park, sabi ni Pio. Tapos binilhan niya kami ng French fries, dagdag ni Macias. Sabi niya, babalik daw siya bukas para turuan kaming mag-basketball, sabi ni Pio, ang mga mata ay nagniningning. Umupo si Celeste, nakikinig sa kanilang mga kwento. Nakikita niya ang saya sa kanilang mga mukha, isang sayang hindi niya kayang ibigay ng mag-isa. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, unti-unting bumabagsak ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya si Miguel na naglalaro ng bola kasama sina Matias at Pio sa kanilang maliit na bakuran, at si Ilea na masayang nagpapakita ng kanyang manika kay Miguel, isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Isang imahe ng pamilya. Isang pamilyang hindi niya akalaing posible. Ang eksenang iyon, na puno ng halakhak at pag-asa, ay biglang pinutol ng isang tunog. Ang tunog ng kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya. Celeste. Napatigil sa paghinga si Celeste. Kilala niya ang boses na iyon. Isang boses na malamig, makapangyarihan at puno ng paghamak. Ang boses na nagdulot sa kanya ng maraming gabing walang tulog noon. Si Doña Elena de Leon. Anong kailangan niyo po? Nanginginig niyang tanong. Narinig ko ang mga balita, sabi ni Doña Elena, walang paligoy-ligoy. Akala ko ba malinaw na ang usapan natin noon? Akala ko ba matalino kang babae? Layuan mo ang anak ko. Wala po akong ginagawang masama. Huwag mo akong subukan, Celeste, putol ni Doña Elena. Alam nating pareho na hindi ka karapat-dapat para sa pamilya namin. Isang pagkakamali ang nangyari noon. Huwag mo nang ulitin. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag, iniwan si Celeste na nakatayo, nanginginig sa takot at galit. Biglang tumunog ang cellphone ni Miguel sa labas. Narinig niya ang boses nito. Ma! Napatawag ka? Ang puso ni Celeste ay bumagsak sa kanyang sikmura. Ang anino na matagal na niyang tinatakbuhan ay narito na. At mas malaki at mas madilim ito kaysa dati. Nang matapos ang tawag, napansin ni Miguel ang pagbabago sa itsura ni Celeste. Lumapit ito. May problema ba? Hindi nakasagot si Celeste.
Tumingin lang siya sa daan na para bang inaasahan na may isang mamahaling kotse na hihinto sa tapat ng kanilang bahay anumang oras. Kinabukasan, ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Habang naghahanda siya para ihatid ang mga bata sa eskwela, isang itim na van ang huminto sa kanilang gate. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba si Doña Elena de Leon. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, mamahaling alahas, at madilim na salamin sa mata. Para siyang isang reyna na bumisita sa isang lugar ng mga hamak na alipin. Tiningnan niya si Celeste mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga labi ay nagkurba sa isang ngising puno ng pang-iinsulto. Itinaas niya ang kanyang salamin at tinitigan si Celeste ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. So, it is true. Ang pagdating ni Doña Elena ay parang isang biglaang paglamig ng hangin. Biglang nawala ang init ng araw, napalitan ng isang tensyon na halos nahihipo. Mabilis na itinago ni Celeste ang tatlong bata sa kanyang likuran. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang instingto na protektahan ang kanyang mga anak. Hinarap niya si Doña Elena, pilit na itinatatag ang sarili. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Tanong ni Celeste, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Umisi si Doña Elena. Bumisita lang. Gusto kong makita kung anong klaseng buhay ang ipinagpalit ng anak ko. At mukhang hindi naman ako nagkamali sa aking hinala. Tiningnan niya ang maliit na bahay, ang kalawangin na gate, at ang mga lumang paso na may mga tuyong halaman. Bawat tingin ay isang insulto. Hindi niyo kailangang pumunta rito para mang-insulto, matapang na sagot ni Celeste. Hindi ito insulto, iha. Ito ay katotohanan, sabi ni Doña Elena, habang dahan-dahang lumalapit. At ang isang katotohanan pa, ay hindi ka nababagay sa pamilya namin. Noon at lalo na ngayon. Tumingin siya sa mga batang sumisilip sa likod ni Celeste. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang pagmamahal ng isang lola. Sa halip, ang kanyang mga mata ay malamig na para bang tumitingin sa mga ebidensya ng isang krimen. Kaya pala pilit kang bumabalik sa buhay ng anak ko, patuloy ni Doña Elena, ang boses ay puno ng akusasyon. Ginagamit mo ang mga batang iyan para makakuha ng pera. Para makapasok sa pamilya de Leon. Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo para layuan mo na kami ng tuluyan? Ang mga salita ay tumama kay Celeste na parang mga sampal. Pera? Ito ba talaga ang tingin niya sa kanya? Isang gold digger. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagod, lahat ay nabaliwala sa isang pangungusap. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Hindi niyo mabibili ang pagkatao ko, at lalong hindi niyo mabibili ang mga anak ko, nanginginig ngunit mariing sabi ni Celeste. Talaga ba? Tumawa si Doña Elena. Lahat ng tao ay may presyo, iha. At sa itsura ng pamumuhay mo, mukhang hindi naman ganoon kataas ang presyo mo. Ma, stop it, si. Isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Pareho silang napalingon. Nakatayo si Miguel sa di kalayuan, kararating lang. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pag-asa, ay ngayon ay isang maskara ng galit at pagkadismaya. Mabilis siyang lumapit, huminto sa pagitan ng dalawang babae, at hinarap ang kanyang ina. Ang kanyang katawan ay nagsilbing isang pader sa pagitan ni Doña Elena at Nina Celeste. Anong ginagawa mo dito, ma? Tanong niya, ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit may panganib na nakatago. Miguel, anak, sabi ni Doña Elena, nagbago ang tono, naging biktima. Pinoprotektahan lang kita. Mula sa babaeng ito na halatang may masamang intensyon. Wala siyang ginagawang masama, giit ni Miguel. Tumingin siya kay Celeste, at pagkatapos ay sa mga batang takot na sa likod nito. Bumalik ang kanyang tingin sa ina. They are my children. Ang pag-amin ni Miguel ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na umaga. Natigilan si Doña Elena. Ngunit mabilis itong nakabawi. Huwag kang magpadala sa emosyon, Miguel. Hindi mo pa nga napapatunayan yan. Paano kung niloloko ka lang niya, tulad ng ginawa niya noon? At doon, isang bagay ang nag-iba sa isipan ni Miguel. Ang pagbanggit sa nakaraan, sa mga litrato. Bigla niyang naalala ang lahat. Naalala niya ang araw na iyon. Pagod na pagod siya mula sa isang mahirap na kaso.
Pag-uwi niya, naroon ang kanyang ina, may dalang isang folder. Anak, may kailangan kang makita, sabi nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ipinakita nito sa kanya ang mga litrato. Hindi ko gustong masaktan ka, anak, pero kailangan mong malaman ang totoo. Ang bawat salita ng kanyang ina ay puno ng awa at pagmamalasakit. Pinaniwalaan niya ito. Bawat salita. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang kanyang ina na may parehong ekspresyon ng pag-aalala, at pagkatapos ay kay Celeste na puno ng sakit at tapang, isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Isang napakaliit ngunit nakakabalisang pagdududa. Umuwi ka na, ma, mahinahon ngunit pinal na sabi ni Miguel. Pag-usapan natin to sa bahay. Pero Miguel, sinabi kong umuwi ka na. Nakita ni Doña Elena ang determinasyon sa mga mata ng anak. Isang determinasyong hindi niya kayang baliin. Sumimangot siya, tiningnan si Celeste ng may pagbabanta, bago tumalikod at sumakay sa kanyang van. Nang makaalis na ang sasakyan, bumuntong hininga si Miguel. Humarap siya kay Celeste, na ngayon ay nakayakap sa kanyang mga anak. Celeste, I'm sorry di. Umiling lang si Celeste. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko, Miguel. Ang gulo. Ang sakit. Ayokong maranasan to ng mga anak ko. Ang sakit sa boses niya ay tumagos sa puso ni Miguel. Ngunit ang pagdududa sa kanyang isipan ay mas malakas. Celeste, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong uri ng pangangailangan. Noong gabing iyon noong pinakita sa akin ni Mama ang mga litrato. Huminto siya, tila nahihirapang huminga. Bakit parang napakadali mong sumuko? Bakit hindi ka lumaban? Natigilan si Celeste sa tanong. Sa isang iglap, bumalik sa isipan niya ang sakit ng gabing iyon, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. At sa halip na sumagot, isang tanong din ang kumawala mula sa kanyang mga labi, isang tanong na matagal na niyang kinikimkim. Did you believe those photos so easily, Miguel? Ang tanong ni Celeste ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang tunay na katanungan, puno ng sakit at pagkalito. At ang tanong na iyon ang lalong nagpalaki sa pagdududa sa isipan ni Miguel. Bakit nga ba? Bakit nga ba siya naniwala agad? Dahil ba sa ebidensya? O dahil ang nagbigay ng ebidensya ay ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya sa buong mundo? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Celeste, ang kanyang mga mata ay naghahanap, nagsusumamo. Tell me, Celeste. On your honor. What really happened that day? Ang tanong ni Miguel ay ibinitin sa hangin, isang tulay sa pagitan ng kanilang masakit na nakaraan at ng kanilang magulong kasalukuyan. Tumingin si Celeste sa kanyang mga anak na ngayon ay tahimik na nakakapit sa kanya, ramdam ang bigat ng sandali. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok. Pumasok muna kayo sa loob, mga anak, mahinahon niyang sabi. Susunod si Mama. Nang makapasok na ang mga bata, hinarap niyang muli si Miguel. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili na balikan ang isang alaala na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Walang nangyari, Miguel, panimula niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Iyon ang totoo. Walang nangyari. Ikinuwento niya ang lahat. Si Marco, isang bagong nurse sa ospital noon, ay palaging mukhang problemado. Minsan, nakita niya itong umiiyak sa isang sulok ng pantry. Nilapitan niya ito. Nalaman niyang may malubhang sakit ang ina ni Marco at kailangan nito ng malaking halaga para sa operasyon. Naawa ako sa kanya, Miguel, sabi ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, inaalala ang nakaraan. Kaya naging malapit kami. Bilang kaibigan. Bilang katrabaho. Pinapayuhan ko siya. Minsan, nililibre ko siya ng merienda. Mga simpleng bagay lang. Naalala niya ang araw na kinunan ang mga litrato. Pagod na pagod ako noon. Sunod-sunod ang duty ko. Nagkaroon kami ng pasyenteng namatay. Umiyak ako sa pagod at sa awa. Sakto namang dumaan si Marco at inabutan niya ako ng panyo. Iyon lang yun. Walang mali siya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Tanong ni Miguel, ang pagdududa ay naroon pa rin. Ngumiti si Celeste, isang iting mapait. Dahil wala lang naman iyon. Isa lang siyang katrabaho na tinutulungan ko.
Hindi ko naisip na kailangan kong i-report sa iyo ang bawat taong kinakausap ko. Ganoon ba kababaw ang tingin mo sa akin? Ganoon ba kaliit ang tiwala mo? Ang mga salita niya ay muling tumama kay Miguel. Tiwala. Ang pundasyon na siya mismo ang gumawa. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa ang mga iyon, kung bakit siya nagpakuha ng mga litratong ganoon, pag-amin ni Celeste. Pagkatapos ng gulo natin, nag-resign na rin siya. Hindi ko na siya nakita ulit. Pero ito ang isusumpa ko sa'yo, Miguel, sa ngalan ng mga anak ko, wala akong ginawang masama. Minahal kita. Ikaw lang. Ang katapatan sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Sa unang pagkakataon, nagsimulang maniwala si Miguel. Hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa sinasabi ng kanyang puso. Samantala, sa isang terminal ng bus sa Tagaytay, isang lalaki ang bumaba, may daladalang isang lumang backpack. Siya ay payat, ang kanyang mga mata ay may malalim na guhit ng kalungkutan at pagsisisi. Si Marco. 2 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang ina. Ang operasyon, na pinondohan ng pera mula kay Doña Elena, ay naging matagumpay, ngunit sa huli, bumigay pa rin ang katawan nito. At mula noon, ang bigat ng kanyang kasalanan ay araw-araw niyang pinapasan. Ang imahe ni Celeste, na umiiyak dahil sa kanyang paninira, ay palaging bumabalik sa kanyang mga panaginip. Patawarin mo ako, ma, bulong niya sa hangin na para bang kausap ang kanyang ina. Aayusin ko to. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal na residente, hawak ang lumang litrato ni Celeste. Sa huli, may isang matandang babae na nakakilala. Ah, si Nurse Celeste. Doon siya nakatira malapit sa kindergarten. Sinundan ni Marco ang direksyon. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Paano niya haharapin si Celeste? Tatanggapin ba niya ang kanyang paumanhin? Nang nasa tapat na siya ng bahay, natigilan siya. Nakita niya si Celeste na nakatayo sa labas, kausap ang isang lalaki. Isang pamilyar na lalaki. Matangkad, matipuno, at nakatayo na para bang pagmamay-ari niya ang mundo. Si Miguel de Leon. Nagtago si Marco sa likod ng isang puno, pinapanood sila. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Celeste habang nagpapaliwanag ito. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Miguel. Ito na ang pagkakataon niya. Ngayon na. Kailangan niyang tapusin ang kasinungalingang ito. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at nagsimulang maglakad palapit sa kanila. Nasa gitna ng isang emosyonal na sandali sina Miguel at Celeste. Hinawakan ni Miguel ang braso ni Celeste. Celeste, maniwala ka, gusto kong maniwala. Miguel T. At sa sandaling iyon, isang boses mula sa nakaraan ang pumutol sa kanila. Celeste? Miguel de Leon? Sabay silang napalingon. Nakatayo sa kanilang harapan ang isang estranghero, ngunit para sa kanila, hindi siya estranghero. Ang kanyang mukha ay mas payat, mas matanda, at puno ng pighati, ngunit hindi sila maaaring magkamali. Ito ang lalaki sa mga litrato. Ang multo ng kanilang nakaraan na biglang nagkatawang tao. Natigilan si Celeste, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Miguel ay napako sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga kamao ay ikinuyom. Ang lahat ng emosyon, galit, pagkalito, sakit ay bumalik ng sabay-sabay. Nakatayo si Marco sa kanilang harapan, nanginginig, handang harapin ang resulta ng kasalanang matagal na niyang itinatago. Ang hangin sa pagitan nilang tatlo ay mabigat at puno ng mga salitang hindi masabi. Si Marco, ang multo ng nakaraan, ay nakatayo sa kanilang harapan, ang kanyang presensya ay isang buhay na paalala ng kasinungalingang sumira sa lahat. Si Miguel ang unang nakabawi. Isang hakbang pasulong, ang kanyang buong katawan ay tensyonado, handa para sa isang komprontasyon. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Marco. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Celeste, na nakatayo na parang isang estatwa, hindi makagalaw. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Miguel ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi pagmamalaki, kundi malalim na pagsisisi. Celeste, basag ang boses ni Marco. Patawarin mo ako. At sa harap nilang dalawa, biglang lumuhod si Marco sa lupa. Isang kilos ng lubos na pagsuko at kahihiyan. Marco, tumayo ka di.
Halos pabulong na sabi ni Celeste, ngunit hindi siya makalapit. Hindi, umiiling na sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo naririnig ang lahat. Hanggat hindi mo ako napapatawad. Napatingin si Miguel kay Celeste at pagkatapos ay pabalik kay Marco na nakaluhod. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Hindi ito ang inaasahan niyang eksena. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel. Huminga ng malalim si Marco na para bang naghahanda para sa isang napakabigat na pag-amin. Walang kasalanan si Celeste, panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Lahat na nakita mo sa mga litrato, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang setup. Ang salitang setup ay tumama kay Miguel na parang kidlat. Napatingin siya kay Celeste na ngayon ay napahawak sa gate para suportahan ang sarili, tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sino? Tanong ni Miguel, ang boses niya ay halos hindi na marinig. Sino ang nag-utos sa'yo? Nag-angat ng tingin si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Tumingin siya ng diretso kay Miguel. Ang nanay mo, sabi niya. Si Doña Elena. Sa isang iglap, ang mundo ni Miguel de Leon ay gumuho. Ang tunog ng pangalan ng kanyang ina mula sa bibig ni Marco ay mas malakas pa sa isang putok ng baril. Ito ay isang lindol na yumanig sa pinakapundasyon ng kanyang pagkatao. Sinungaling, sigaw ni Miguel, ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Imposible yan. Totoo ang sinasabi ko, giit ni Marco, habang dinudukot ang kanyang luma at gasgas na cellphone. May sakit noon ang nanay ko. Kailangan niya ng operasyon. Wala akong pera. Isang araw, nilapitan ako ni Doña Elena. Alam niya ang sitwasyon ko. Nagsimulang magkwento si Marco. Ikinuwento niya kung paano siya binigyan ni Doña Elena ng malaking halaga. Ang kapalit. Kailangan niyang lumapit kay Celeste. Kailangan niyang lumikha ng mga sitwasyon na magmumukhang mayroon silang relasyon. May isang private investigator na palihim na kumukuha ng litrato sa kanila. Alam niyang mabait si Celeste, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pait. Alam niyang tutulungan ako ni Celeste kapag nalaman niyang may problema ako. Ginamit niya ang kabaitan ni Celeste laban sa kanya. Habang nagsasalita si Marco, ipinakita niya kay Miguel ang screen ng kanyang cellphone. Mga lumang text messages. Mga mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave, nagbibigay ng mga instruksyon. Make sure you are seen together at the cafeteria. Touch her arm. Make it look natural. Find your way to make her delay. I need photo of you comforting her. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang lumang larawan ng isang bank transaction slip. Isang malaking halaga na idineposito sa kanyang account. Ang petsa, 2 araw bago ibinigay ni Doña Elena ang mga litrato kay Miguel. Bawat mensahe, bawat ebidensya, ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Miguel. Ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina noon. Ang mga salitang pinoprotektahan lang kita, anak. Lahat ay kasinungalingan. Isang perpektong pag-arte. Ang babaeng itinuring niyang santo, ang ilaw ng kanilang tahanan, ang taong pinakakampihan niya sa buong mundo ay isang mapanlinlang na ahas. Napatingin siya kay Celeste. Si Celeste ay nakatayo pa rin, nakasandal sa gate, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit hindi ito mga luha ng sakit. Ito ay mga luha ng isang taong sa wakas ay nabigyan ng hustisya. Ang bigat na kanyang pinapasan sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay nabitawan. Ngunit ang kalayaan ay dumating sa isang napakasakit na paraan. Ang katotohanan ay hindi nagpapalaya. Ang katotohanan sa pagkakataong ito ay nagwasak. Nabitawan ni Miguel ang cellphone ni Marco. Napaurong siya ng isang hakbang pagkatapos ay isa pa. Napahawak siya sa kanyang ulo, hindi matanggap ang lahat. Ang kanyang mundo ay umiikot. Ang pundasyon ng kanyang pagtitiwala, hindi lang kay Celeste, kundi sa mismong pamilya niya, ay nadurog at naging abo. Ang lahat ng sakit na idinulot niya kay Celeste. Ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya. Lahat ay base sa isang napakalaking kasinungalingan na gawa ng sarili niyang ina. Isang malakas na sigaw ng puot at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na naglalaman ng 3 taon ng maling akala at pagsisisi. Hindi na niya tiningnan sina Celeste at Marco.
Mabilis siyang tumalikod, tumakbo papunta sa kanyang sasakyan. Ang kanyang isipan ay blanko maliban sa isang pangalan. Elena! Pumasok siya sa kotse, binuhay ang makina, at pinaharurot ito palayo, ang mga gulong ay umikit sa kalsada. Miguel, sigaw ni Celeste, sinusubukang habulin siya ng tingin. Ngunit huli na. Ang sasakyan ay mabilis na naglaho sa kanto, dala ang isang lalaking nawasak, patungo sa isang komprontasyon na babago sa kanilang lahat magpakailanman. Ang tunog ng humaharurot na sasakyan ni Miguel ay dahan-dahang naglaho, ngunit ang katahimikan na naiwan nito ay mas nakabibingi. Naiwan si Celeste na nakatayo sa labas ng kanilang gate, kasama si Marco na nakaluhod pa rin sa lupa. Ang hangin ay napuno ng alikabok at ng mga durog na piraso ng kanilang nakaraan. Ang katotohanan. Sa wakas, lumabas na ito. Inaasahan ni Celeste na makakaramdam siya ng gaan. Ng tagumpay. Ngunit wala. Wala siyang naramdaman kundi isang malalim at nakakapanghinang pagod. Ang katotohanan ay hindi nagdala ng kapayapaan. Nagdala lamang ito ng mas malaking gulo. Isang bagong bagyo na mas malakas pa sa nauna. Ang galit sa mga mata ni Miguel bago ito umalis ay nakakatakot. Ang komprontasyon sa pagitan niya at ng kanyang ina ay tiyak na magiging marahas. At siya at ang kanyang mga anak ay nasa gitna ng lahat ng ito. Celeste. Narinig niyang sabi ni Marco, ang boses nito ay puno ng hiya. Patawarin mo sana ako. Kung mayroon man akong pwedeng gawin. Tumingin si Celeste sa lalaking sumira ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na galit, ang nakita niya lang ay awa. Isa ring biktima. Isang taong desperado na nagpatalo sa tukso para sa pagmamahal sa sariling ina. Umalis ka na, Marco, mahinahon niyang sabi, ang boses ay walang lakas. Tapos na ang lahat. Tumayo si Marco, pinagpagan ang kanyang pantalon. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon, ang mga mata ay puno ng pasasalamat at lungkot, bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Celeste na mag-isa. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang tatlong bata ay nakatayo sa sala, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Mama, sino yung lalaking sumisigaw? Tanong ni Lia. Okay ka lang po, Mama, tanong ni Matias. Yumuko si Celeste at niyakap silang tatlo ng sobrang higpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanilang maliliit na balikat at sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pero hindi ito luha ng saya o ng lunas. Ito ay luha ng takot. Habang yakap niya ang kanyang mga anak, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Hindi sila ligtas dito. Ang pamilya De Leon ay parang isang malakas na alon. Kahit anong gawin niya, hihilahin sila pabalik sa magulong dagat ng kanilang pamilya. Ang galit ni Doña Elena, ang desperasyon ni Miguel, lahat ng iyon ay babagsak sa kanila. At ang kanyang mga anak ay hindi nararapat maranasan iyon. Hindi sila laruan sa isang labanan na hindi naman nila sinimulan. Buong buhay niya, palagi siyang sumusuko. Sumuko siya sa pag-ibig ng itaboy siya ni Miguel. Sumuko siya sa katotohanan at piniling magtago. Ngunit ngayon, kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Hindi bilang isang babaeng nasaktan, kundi bilang isang ina. Bumitaw siya sa pagkakayakap at tiningnan ang kanyang tatlong anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit mumiti. Maglalaro tayo, mga anak, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Maglalaro tayo ng packing game. Ilagay ninyo ang lahat ng paborito ninyong laruan at damit sa bag, okay? Aalis tayo. Pupunta tayo sa isang malayong lugar na may malaking beach. Ang mga bata ay nagdiwang, hindi alam ang totoong bigat sa likod ng mga salita ng kanilang ina. Habang sila ay abala sa pag-impact, kinuha ni Celeste ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-dial siya ng isang numero. Hello, tita. Si Celeste po to, sabi niya, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Pwede po ba kaming makitira dyan sa Cebu? Kahit ilang linggo lang. Kailangan lang po naming makalayo. Matapos ang tawag, kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Umupo siya sa maliit nilang lamesa sa kusina. Ano ang isusulat niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang desisyon na kahit siya ay hindi sigurado kung tama? Hindi niya kayang isulat ang katotohanan. Hindi niya kayang isulat ang tungkol kay Doña Elena.
Iyon ay magdudulot lamang ng mas malaking gulo. Kaya't nagsulat siya ng isang simpleng mensahe. Isang mensaheng puno ng pagsuko at pakiusap. Miguel. Patawad. Hindi ko na kaya. Masyadong masakit. Masyadong magulo. Ang tanging gusto ko lang ay kapayapaan para sa mga anak ko. Para sa mga anak natin. Huwag mo na kaming hanapin. Please let us go. Celeste. Tinitigan niya ang sulat. Bawat salita ay parang isang patak ng lason. Itiniklop niya ito at ipinatong sa gitna ng lamesa. Ito na lamang ang magiging bakas ng kanilang pag-alis. Maya-maya, bumalik si Miguel. Pagod at wasak mula sa pakikipag-usap sa kanyang ina. Inaasahan niyang haharapin si Celeste, hihingi ng tawad at magsisimulang ayusin ang lahat. Ngunit ang dinatnan niya ay isang bahay na madilim at tahimik. Ang katahimikan ay nakakabingi. Walang ilaw. Walang boses ng mga bata. Walang amoy ng niluluto. Pumasok siya. Celeste, tawag niya, ang boses ay puno ng pangamba. Walang sumagot. Binuksan niya ang kwarto. Ang kama ay walang laman. Ang aparador ay bahagyang nakabukas, nagpapakita ng mga espasyong wala ng laman. Bumalik siya sa kusina at doon, sa gitna ng lamesa, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan mula sa bintana, nakita niya ang isang piraso ng nakatuping papel. Kinuha niya ito. Binuksan. At binasa ang mga salitang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Let us go. Nabitawan niya ang sulat. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Huli na siya. Lahat ay nawala. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga De Leon ay isang malabong alaala na lamang para kay Miguel. Hindi niya alam kung paano siya nakapagmaneho ng ligtas. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng katahimikan sa kanyang sasakyan ay kasing bigat ng nawasak niyang mundo. Pumasok siya sa malaking pinto ng kanilang bahay. Ang katahimikan dito ay iba. Hindi ito ang katahimikan ng isang abandonadong bahay. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nakita niya ang kanyang ina. Si Doña Elena ay nakaupo sa sala, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malaking bintana na tanaw ang hardin. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Mula sa likod, mukha siyang hindi natitinag, isang reynang bakal. Ngunit alam na ni Miguel ang katotohanan. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya at umupo sa silyang nasa harapan nito. Ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na para malaman ni Doña Elena na naroon siya. At alam na niya. Dahan-dahang humarap si Doña Elena. Wala na ang galit sa mukha nito. Wala na ang pagiging biktima. Ang tanging naroon ay isang malamig at blangkong ekspresyon. Umalis na sila, hindi ba? Tanong niya. Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa ina. Wala na ang nag-aalab na galit na naramdaman niya kanina. Napalitan na iyon ng isang malalim at nakakapangilabot na kalmadong sakit. Bakit? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, basag sa pighati. Ma, bakit? Hindi agad sumagot si Doña Elena. Tumingin lang ito sa kanya, na para bang sinusukat ang lalim ng kanyang sakit. Dahil mahal kita, anak, sabi niya sa wakas, ang boses ay walang emosyon. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Protektahan, mapait na tumawa si Miguel. Sinira mo ang buhay ko, masinira mo ang buhay niya. Sinira mo ang pagkakataon kong makasama ang mga anak ko sa loob ng 3 taon. Anong klaseng proteksyon yan? Ang klaseng proteksyon na hindi ibinigay sa akin ng sarili kong mga magulang, sagot ni Doña Elena, at sa unang pagkakataon, may isang bagay na nag-iba sa kanyang mga mata. Isang siwang sa kanyang bakal na pader. Isang kislap ng isang sugat na matagal nang nakatago. Huminga siya ng malalim. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa sarili niyang kabataan. Ang pagiging nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya. At ang pag-ibig niya sa isang lalaking simple. Isang lalaking walang yaman, walang pangalan, ngunit puno ng pangarap at pangako. Ang ama ni Miguel. Ipinaglaban ko siya sa pamilya ko, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Tinalikuran ko ang lahat para sa kanya. Ang mana, ang pangalan, ang komportabling buhay.
dahil naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa pag-ibig. Parang kami ni Celeste, naisip ni Miguel. Sa simula, masaya kami, patuloy niya. Kahit mahirap ang buhay, masaya kami. Itinayo namin ang negosyong ito mula sa wala. At dumating ka. Ikaw ang naging sentro ng mundo namin. Ngunit habang lumalaki ang kanilang negosyo, nagsimulang magbago ang kanyang asawa. Ang dating simpleng lalaki ay naging abala. Palaging may mga business trip, mga late night meeting. Naging malamig ito sa kanya. Naniwala pa rin ako sa kanya, sabi ni Doña Elena, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang siya. Stress lang sa trabaho. Pinagkatiwalaan ko siya. Hanggang isang araw, isang sobre ang dumating sa kanilang bahay. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob, mga litrato. Mga litrato ng kanyang asawa na may kasamang ibang babae, isang mas bata, mas magandang babae. At kasama ng babae, isang maliit na bata. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya. Ang kanyang asawa ay mayroon ng ibang pamilya sa loob ng maraming taon. Si Doña Elena, ang matigas na matriarka, ay biglang naging isang babaeng wasak ang puso, umiiyak sa harap ng kanyang anak. Nawasak ako, Miguel, humagulgol siya. Ang lalaking tinalikuran ko ang lahat para sa kanya, niloko lang pala ako. Ginamit lang ako para umangat sa buhay. At nang makuha na niya ang lahat, itinapon niya ako na parang basura. Ngayon, naiintindihan na ni Miguel ang lahat ng ito. Ang galit niya kay Celeste. Ang takot niya sa mga taong hindi ka-level. Nakikita ni Doña Elena ang sarili niya kay Miguel. At nakikita niya ang kanyang asawa kay Celeste. Ang kanyang ginawa ay hindi dahil sa purong kasamaan. Ito ay dahil sa takot. Isang malalim at nakakalunod na takot na maranasan ng kanyang nag-iisang anak ang parehong sakit na sumira sa kanya. Tumayo si Miguel, lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ina hindi bilang isang kontrabida, kundi bilang isang biktima rin. Isang babaeng nasugatan ng malalim kaya't ang tanging alam na lang niyang gawin ay manakit para hindi na masaktan pa. Niyakap niya ang kanyang ina habang ito'y umiiyak sa kanyang mga balikat. Magkayakap sila sa gitna ng sala, dalawang taong wasak dahil sa mga kasinungalingan at maling pag-ibig. Ma, bulong ni Miguel nang medyo kumalma na ang kanyang ina. Naiintindihan ko na. Pero mali pa rin ang ginawa mo. Humiwalay siya sa yakap at tiningnan ang ina sa mata. You didn't protect me, but you broke me. You broke us. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Hindi na ito galit. Hindi na ito pagsisisi. Ito ay pag-asa. Now, I have to fix it, sabi niya. At kailangan ko ang tulong mo. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Tell me where they would go. Saan siya posibleng pumunta? Anong probinsya niya? Kahit anong impormasyon, ma-help me, for once, do the right thing. Ang ingay ng bus terminal sa Batangas Pier ay nakakabingi. Ang sigawan ng mga dispatcher, ang ugong ng mga makina ng bus, ang libo-libong boses ng mga taong papunta't pabalik, lahat ay naghahalo-halo, lumilikha ng isang magulong simponya. Para kay Celeste, ang ingay na iyon ay isang kanlungan. Sa gitna ng gulo, umaasa siyang magiging invisible sila, 4 na anino na malapit ng maglaho. Nakaupo sila sa isang mahabang upuang metal, naghihintay sa bus na magdadala sa kanila pa Visayas via Roro. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Elia at Pio, habang si Matias naman ay nakasandal sa kanyang balikat, halatang pagod na. Mama, malayo pa ba yung beach? Tanong ni Elia, ang boses ay puno ng pagkabagot. Malapit na, anak. Konting tiis na lang, sagot ni Celeste, pilit nang umingiti. Pero ang puso niya ay parang pinipiga. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ginagawa niya ba ang tama? Gusto ko si Tito Miguel, biglang sabi ni Matias, hindi inaangat ang kanyang ulo. Bakit hindi siya kasama? Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Celeste. Napapikit siya. Paano niya sasagutin yon? Paano niya ipapaliwanag sa isang 3 taong gulang na bata na tinatakasan nila ang sarili nitong ama? Bago pa siya makasagot, narinig nila ang huling tawag para sa kanilang boss. Cebu. Cebu. Last call.
Tumayo si Celeste. Tara na, mga anak. Hinila niya ang kanilang mga bag bawat hakbang papunta sa bus ay parang 1 milya ang layo. Ang kanyang mga binti ay mabigat, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ito na ba talaga yon? Ang pagtakas ba ang sagot? Celeste! Isang sigaw ang bumasag sa ingay ng terminal. Isang boses na kilalang-kilala niya. Napatigil si Celeste. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya si Miguel. Tumatakbo. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Tumatakbo siya na parabang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Para siyang isang bida sa pelikula, hinahabol ang babaeng mahal niya. Ngunit alam ni Celeste na hindi ito pelikula. Ito ang totoong buhay. At sa totoong buhay, hindi lahat ay may happy ending. Nang makarating si Miguel sa harapan niya, pareho silang humihingal. Nagkatitigan sila, ang ingay ng mundo ay biglang naglaho. Huwag kang umalis, sabi ni Miguel sa pagitan ng kanyang mga hininga. Please. Celeste. Umiling si Celeste, umatras ng isang hakbang. Huli na, Miguel. Nakapagdesisyon na ako. Hindi, sabi ni Miguel, umiling din hindi pa huli ang lahat. At sa harap ng daan-daang tao sa bus terminal, sa harap ng kanyang 3 anak, si Police Chief Miguel de Leon, ang lalaking mayabang, ang lalaking hindi marunong magpatalo, ay dahan-dahang lumuhod. Lumuhod siya sa maruming sahig ng terminal, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya, puno ng mga luhang hindi na niya pinigilan. I was a fool, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Proud, blind fool. Nagkamali ako, Celeste. Sa lahat ng paraan na posibleng magkamali ang isang tao, nagkamali ako. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang huminto at manood. Ngunit wala nang pakialam si Miguel. Ang kanyang mundo ay sila lang. I failed you, patuloy niya. Sinaktan kita. Hindi ako naniwala sa'yo. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Pero parang awa mo na, G. Tumingin siya sa 3 bata na nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Don't let delay mistakes punish our children, nagsusumamong sabi niya. Huwag mong hayaang ang mga pagkakamali ko ang maging parusa sa kanila. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Hindi bilang kasintahan mo. Hindi bilang asawa mo. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon para maging ama nila. Ang katapatan sa kanyang mga salita, ang sakit sa kanyang mga mata, ang kababaang loob sa kanyang pagkakaluhod, lahat ay tumago sa mga pader na itinayo ni Celeste sa paligid ng kanyang puso. Nagsimula siyang umiyak, hindi na napigilan. Hindi niya alam ang gagawin. Ang isip niya ay nagsasabing umalis na, ngunit ang puso niya ay sumisigaw na manatili. At sa gitna ng kanyang pagkalito, isang anino ang tumabon sa kanila. Isang babae ang dahan-dahang lumapit mula sa likuran ni Miguel. Nakasimpleng pantalon lamang ito at blusa. Wala ang mamahaling alahas. Wala ang mapagmataas na tindig. Ang buhok niya ay nakalugailang, at ang kanyang mukha ay walang kolorete, nagpapakita ng mga linya ng pagod at pighati. Si Doña Elena. Huminto siya sa tabi ng kanyang nakaluhod na anak. Hindi siya tumingin kay Miguel. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Celeste dati, pagsisisi, ay nakatuon sa kanya. Iha, Lee. Nanginginig na sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay hindi na malamig at makapangyarihan. Ito ay boses ng isang ina na nasasaktan. Isang boses ng isang taong humihingi ng tawad. I'm sorry. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa Tagaytay ay kasing lamig pa rin, ngunit para kay Celeste, may kakaibang init na itong dala. Ang dating takot na bumabalot sa bawat pag-ihip nito ay napalitan na ng isang payapang pagtanggap. Hindi sila umalis. Hindi sila sumakay sa bus na iyon. Ang paghingi ng tawad ni Doña Elena sa terminal, sa harap ng maraming tao, ay isang bagay na hindi inaasahan ni Celeste. Isang bagay na nagpabago sa lahat. Hindi nito binura ang sakit. Hindi nito binura ang mga kasinungalingan. Ngunit nagbukas ito ng isang maliit na pinto para sa isang posibleng simula. Isang gabi, sa maliit na bahay na dati kulungan ng kanyang mga sikreto, isang pamilyar na eksena ang nagaganap.
Tatlong maliliit na bata ang nakahiga sa kama, ang kanilang mga mata ay inaantok na habang nakikinig sa isang boses na nagbabasa ng kwento. And then, the brave knight defeated the dragon and saved the princess T. Ang boses ay malalim at mahinahon. Boses ni Miguel. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang libro ng mga fairy tale. Pagkatapos ng kwento, isa-isa niyang hinalikan sa noo ang kanyang tatlong anak. Good night, Macias, you my little knight. Good night, Pio, you a basketball star. Good night, Leah, you my beautiful princess. Good night, Papa, sabay-sabay na sagot ng tatlo. Ang salitang Papa ay natural nang lumalabas sa kanilang mga bibig. Nakatayo si Celeste sa may pinto, pinapanood ang lahat. Isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang landas na kanilang tinatahak ay hindi naging madali. Ang mga unang linggo ay puno ng pag-aalinlangan. Pinayagan ni Celeste si Miguel na maging bahagi ng buhay ng mga bata, ngunit may mga kondisyon. Dahan-dahan. Walang pilitan. Ang tiwala ay parang isang basag na salamin, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita mo pa rin ang mga lamat. Pero si Miguel ay naging matyaga. Walang araw na hindi siya dumating. Tinuturuan niya ang mga batang magbisikleta. Tinutulungan niya si Celeste sa mga gawaing bahay. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nanumbat. Naghintay lang siya. Si Doña Elena naman ay nanatiling malayo. Hindi na ito nagpakita sa bahay nila. Ngunit ang presensya nito ay nararamdaman sa ibang paraan. Isang araw, may dumating na delivery. Isang malaking kahon na naglalaman ng isang kumpletong set ng encyclopedia para sa mga bata. Walang card, ngunit alam ni Celeste kung kanino galing. Noong isang buwan, sa kaarawan ng mga bata, tatlong magkakahiwalay na bank account ang binuksan sa pangalan ni Macias, Leah at Pio. Isang educational fund. Muli walang pangalan, ngunit alam ni Celeste. Ito ang paraan ni Doña Elena ng paghingi ng tawad. Sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita. At unti-unti, naunawaan na iyon ni Celeste. Lumabas si Miguel mula sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Ngumiti siya nang makita si Celeste. Tulog na sila, bulong niya. Salamat, Miguel. Naglakad sila papunta sa maliit na balkonahe, ang parehong lugar na minsan ay pinuno ng mga pangarap. Naupo sila sa dalawang upuang ratan, nakatingin sa mga bituin. May isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Tumawag si Mama kanina, sabi ni Miguel, binabasag ang katahimikan. Nangungumusta sa mga bata. Tumango lang si Celeste. Gusto ka raw niyang makausap, dagdag ni Miguel. Pero sabi niya, kapag handa ka na lang daw. Tumingin si Celeste sa malayo. Handa na nga ba siya? Siguro hindi pa. Ngunit alam niyang darating din ang araw na iyon. Ang pagpapatawad ay isang proseso, hindi isang biglaang desisyon. Tumingin siya kay Miguel. Sa loob ng 6 na buwan, nakita niya ang pagbabago sa kanya. Ang dating mayabang na pulis ay napalitan ng isang mapagkumbabang ama. Ang mga mata niya, na dati puno ng paghusga, ay ngayon ay puno na ng pasensya at pag-unawa. Alam ni Celeste na mahal pa rin niya ito. Ngunit ang pag-ibig, natutunan niya, ay hindi sapat. Kailangan nito ng tiwala. At iyon ang unti-unti nilang muling itinatayo, piraso bawat piraso. Isang hapon ng linggo, nagkayayaan silang mamasyal. Hindi sa isang mamahaling resort, kundi sa gilid lang ng lawa ng Taal. Naglatag sila ng banig, kumain ng mga pagkaing baon ni Celeste, at pinanood ang tatlong bata na masayang naghahabulan sa damuhan. Si Doña Elena ay naroon din nakaupo ito sa isang natitiklop na silya, medyo malayo sa kanila, simpleng pinapanood ang kanyang mga apo. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting may bahid ng lungkot ngunit puno ng kapayapaan. Tumayo si Miguel at lumapit kay Celeste. Tumayo sila ng magkatabi, pinapanood ang perpektong tanawin sa kanilang harapan. Ang paglubog ng araw sa likod ng bulkan. Celeste, mahinang sabi ni Miguel. Aysan. Mahal kita. Hindi nagulat si Celeste. Ngunit ang puso niya ay tumibok pa rin ng mas mabilis. Alam ko, Miguel. Humarap ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng katapatan. Hindi ako humihingi ng sagot. Hindi ako nagmamadali.
Tumingin siya sa kanilang mga anak na nagtatawanan at pagkatapos ay sa kanyang ina na tahimik na nagmamasid. I'll wait, sabi niya. No matter how long it takes. Hihintayin kong maghilom ang lahat ng sugat. Hihintayin kong muling mabuo ang tiwala mo. Hihintayin kita. Tumingin si Celeste sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at walang pag-aalinlangang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Ngunit ang ngiting iyon ay sapat na. Nagsimula silang maglakad sa gilid ng lawa, 5 anino na pinag-iisa ng papalubog na araw. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga lamat, mga sugat at masasamang alaala. Ngunit ito ay buo. At magkasama, handa silang harapin ang bawat bagong umaga. Dala ang pag-asang ang bawat bagong simula ay isang pagkakataon para magmahal ng mas totoo at mas buo. At dito nagtatapos ang kwento ni Miguel at Celeste. Mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga hapon, ang maging boses na nagbibigay buhay sa isang kwentong puno ng sakit, pag-asa at pag-ibig. Bawat kabanata ay isang paglalakbay din para sa akin, at kasama ninyo akong umiyak, nagalit, naguluhan at sa huli ay natutong umasa. Ang kwento ni Miguel at Celeste ay isang paalala na ang tiwala ay parang isang salamin na kapag nabasag, gaano man natin subukang buuin muli, palaging mananatili ang mga lamat. Ipinakita rin ito sa atin na ang pag-ibig ay hindi laging sapat, at ang mga kasinungalingan, gaano man kaliit, ay may kakayahang sumira ng mga buhay. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento ng paghilom. Na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghintay, magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi isang matapang na pagpapasya na huwag nang hayaang ang nakaraan ang humawak sa ating kinabukasan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kwentong ito? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Hihintayin ko ang bawat isa. Muli, maraming salamat po. Ang inyong pakikinig ang siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa manunulat na ito. Hanggang sa ating susunod na kwento.